lahat ng bagay, walang imposible sa Kanya. Ito yung nakalagay dito. You may be driven by a painful memory. Yung mga masasakit na nakaraan. Tapos, a haunting fear or an unconscious belief. Kumbaga yung unconscious belief sa yung painful memory, lahat tayo meron yan. Una yung painful memory. Kasi bago tayo lumago sa Christianity, bago tayo sa pagiging Christian, Sorry. Yung bago tayo umano sa pagiging Christian, dumaan na tayo sa painful memory, sa haunting fear, sa unconscious belief. Kasi hindi naman agad-agad na matidevelop natin yung bago tayo mag-grow. Lahat tayo dito may mga painful memory tayo. Kumbaga yung mga nakaraan natin na hindi natin, syempre hindi kung iisipin natin, masakit talaga sa puso natin yun. Pero dahil kay God, dahil kay Jesus, nakakatayo tayo dito. Patuloy tayo nagpapatuloy. Patuloy tayo ginagawa yung nais niya. And you may be driven by there are hundreds of circumstances, values and emotions that can drive your life. Here are the 5 most common ones. Kumbaga, binigay dito yung 5 mga pinako mo na nagiging dahilan. Yung kumbaga, yung nagpapatakbo sa isang tao. Ito yung isa. Many people are driven by guilt. They spend their entire lives running from regrets and hiding their shame. Yung ibang tao daw, pinapatakbo sila ng buhay nila ng guilt. Ano ba yung guilt? Kasalanan. Kasi ikaw, may kasalanan ka, may nagawa kang kasalanan. Kumbaga naiiya ka na yung kasalanan na yun malaman ng ibang tao. Nagkakaroon mo ngayon ng guilt sa puso mo na baka malaman niya ito, mapahiya ako pag nalaman niya dahil crush ko itong lalaki ito pag nalaman niya yung sekreto ko. Yung kasalanan ko, baka hindi na ako masinin nito. Di ba? Yung guilt. Guilt-driven people are manipulated by memories. Yung mga nakaraan na mga nagawa mong kasalanan, kaya ba may repentance tayo? Kumbaga, yung mga nagawa natin kasalanan, nirepent na lang natin sa Panginoon para kung Panginoon naman, kailan naman hindi siya nagalit sa atin, kailan naman hindi siya nagbago sa atin. Kumbaga, nalalayo lamang tayo sa Kanya dahil sa mga kasalanan natin. Pero kapag nag-repent tayo, andyan na naman siya, lalapit na naman. Hindi siya yung, kumbaga, nandito na ang Panginoon, tayo lang yung lumalayo sa Kanya. Pero pag nag-repent tayo, unti-unti na naman tayo lumalapit sa Kanya, hanggang mayakap na natin siya. Ganun si Jesus, ganun niya tayo mamahal. Ito pa. Kaya nga, they allow their past to control their future. Hinahayaan nila yung nakaraan nila. Kontrolin yung, baka ikaw, may plano ka sa buhay mo. Kaso, hindi mo magawa yung plano na yun. Kasi may kasalanan ka parang gusto mo sabihin sa nanay mo, baka pag nalaman mo ng nanay ko, patagilin ako sa pag-aaral. Hindi ko muna sasabihin ito. Baka hindi ka na ang kasandayan. Minsan kasi, alam mo, kahit sabihin natin sa tao yung kasalanan natin, hindi na tayo maintindihan. Ang tanging kailangan na natin ng sabihan ng mga problema, lahat ng mga circumstances sa buhay natin, kundi ang Diyos sa buhay. Siya lamang nakakatarok at nakakaalam ng mga buhay natin. Kung ano yung gusto niya He is a genius God. Ayaw niya na may iba pa tayong ito yun. May mga tao na ginagamit ang Panginoon para strengthen niya yung mga puso natin. Kung baka yung nanay mo, ginagamit niya yung nanay mo para ma-strengthen ka na gawin yung isang bagay na magiging papalakas ng faith mo. God said, you will be arrested. Ito yung story ni Cain sa kani Abel. Di ba pinanganak si Cain sa kasi Abel? Naghandog sila sa Panginoon. Mas maganda yung handog ni Abel. Siyempre, nagkaroon ng si envy siya. Envy.
envy sa jealousy, yung envy and jealousy. Envy and jealousy, parehas lang yan. Ano yan, kumbaga mas ano yung envy, mas mataas. Kasi yung jealous, parang konting inggit, tapos yung ano, pagka-inggit, parang gano'n, yung envy. Ano, nadagdagan ng medyo ano. Yun yung ano niya, yung gano'n niya, nung nangyari yung nangyari namatay, si Abel. Kasi pinatay ni Cain si Abel. Kasi nga mas maganda yung handog ni Abel. Ang ginawa ngayon ng Panginoon, sinabi kay Abel, you will be a restless wanderer on the earth. Kaya nga, sinabi, you will be a restless wanderer on the earth. Kaya maraming tao ngayon na nabubuhay sila dahil sa, kumbaga yung buhay nila hindi nila alam dahil sa kasalanan. Kasi once na hindi mo pa kilala ang Panginoon, yung wala kang kung sa sarili mo ng karunungan, sarili mo ng kaalaman, magre-relay ka, wala kang patutunguhan. Hindi mo alam yung purpose mo. Kasi araw-araw iisipin mo kung ano kakainin mo. Araw-araw iisipin mo kung ano ba yung mangyayari sa akin bukas. Kung may Panginoon ka, kung may Diyos ka, iisipin mo na lang siya lagi. Kumbaga sasabihin mo, Panginoon, let your will be done. Patuloy lamang ako magtitiwala sa iyo dahil alam ko naman na ikaw ay buhay at makapangyarihan. Tapos yung isa, sabi niya, we are product of our past. We don't have to be prisoners of it. Huwag tayo magpakulong sa mga kasalanan natin. Yung baga, kung may kasalanan tayo na hindi pa natin nasasabi, repent tayo sa Panginoon. Kasi yung pinaan niya, yung gusto niyong gawin natin na mag-repent tayo. Ayun lang yung mga gawin natin sa puso natin, yung repent. Kasi pag nagmalaki tayo sa Panginoon, ayun yung sinabi niya, yung mga nagpapakababa, ayun yung mga sinataas niya. Tapos yung mga nagmamataas, ayun yung pinapababa. Kaya wala tayo dapat ipagmalaki sa Panginoon dahil siya lamang ang Diyos na makapangyarihan. At siya lamang hawak niya ang ating mga buhay. Kaya wala tayong magagawa. Kumbaga ang tanging gagawin lamang natin ay sumunod at mahalin siya ng buong puso. Yung bagay sa greatest commandment, pag minahal mo yung kapwa, parang mo na rin minahal ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Yung kay Moses, ito mo, may mga tao, ito lahat yung mga tao na mga makasalanan sila. Ito. Si Moses, nakapatay siya ng Egyptian na kasi pinagtanggol niya yung isang Israelites. Yung isang Israelites na yun, ang pagkakaroon ko, si Aaron yun. Si Aaron yung Israelites na iniligtas ni Moses. Tapos ito, si Gideon na isang duwag na walang tiwala wala siyang tiwala sa sarili niya. Kasi ilang beses niya sinubong yung Panginoon na ganito, kailangan, naging sigurista siya. Pero, yun nga, ginawa siyang courageous hero. Kumbaga, yung isang lipi ng mga Midianites sa yung Amalekites, Midianites ba yun? Basta ganun yung sinugod niya. Ang ginawa niya lang siya, nag-obey lang siya. Humihit lang siya ng flauta ba yun? Trompeta. Trompeta. Uso ka naman nila. Kumawa yun. Hihilip na lang ako, hihilip. Di na ako tinigil. Di naman ako nalaman eh. Galing yung kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa kanya. Nothing is impossible with God. Just trust on Him. With all your hearts, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ito lang. Ayun. God specializes in giving people a fresh start. The Bible says, what happiness for those whose guilt has been forgiven. Yun yung mga kasalanan. Pag hiningi nyo ng tawad, automatic, Denver, may kasalanan ako gabi. Humingi ka ng tawad ngayon, pura na yan. Wala na kasalanan si Denver. Tuloy na, Denver, pinis na. Di ba minsan humingi tayo kasi nakakagawa tayo ng kasalanan. Naglalakad tayo. Natapa tayo. May sugat tayo. Alam na natin, gagamutin muna natin yung sugat natin. Tapos sasabihin natin, di ba kung natapa ka, sinabi mo, Lord, hindi mo naman ito kalooban.
galing na